Nagiinit na usapan, umaatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Happy at positive lang dapat tayo mga sausawero at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa puti? Esau Ryan, ready na rin ba? Abay, excited naman! Ate ko dito, Hans, kayo! Ay, ready na rin kami, syempre, dyan! Sausawa na! Saan tayo? Oy! Face to face na! Sinong sisimangot? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face! Kamusta buong mundo? At alam namin kanina pa kayo nag-aabang, kaya simulan na natin agad ang pakikipag face-to-face sa ating mga suking. Walang sawang nakikisaw-saw sa atin online. Kamusta sa ating kapatid na si Cristel Wencel Bandilio Castillo? Mahaba sabi niya, good morning siyang Ami. At sa lahat ng viewers at live audience ng F2F. Nako, kung alam niyo lang kung gaano kalakas ang impact ng show ninyo sa amin. Aba, nawawala ang mga tambay sa sari-sari store namin pag nagsimula na ang show nyo. At for sure, siyang Ami, after ng show ninyo, kayo ang topic sa kwentuhan ng mga dakilang tambay dito na wala na talagang makakapantay sa show ninyo, Chang. You're the best talaga. Good luck sa staff. And God bless you all. Salamat, salamat. At hello din sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Abay talagang laging nakatutok sa ating programa. Matapos man ang kanilang trabaho ay talagang sabi nila nawawala ang kanilang lungkot pag napapanood ang F2F. Salamat po sa inyong lahat. At syempre ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang kasama ko araw-araw. Aba, syempre, pwede ba namang mawala ang ating ultimate sausawera? Abay, Hans, hindi ba? Isang happy afternoon! Siyempre, iparating din natin yan dito sa tatlong taong kasama natin din araw-araw, Chang. Abay, ang ating legal expert narito, si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman pong family counselor and psychology expert, Dr. Camille Garcia. At syempre pa, ang ating spiritual advisor, Reverend Father Sunny Merida. Ang ating trio tagapayo. Naku, Chang, ang katanungan ko sa'yo, ano itong nabalitaan kong si Chong inireklamo daw ng kanyang mga sumangkin? Totoo ka dyan, kapatid na Hans. Oh no, oh why? Bakit sila na kay Chong? Nasaan ang kanilang mother at father? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Dumudugo daw ang kanilang mga puso dahil sa sobrang sakit magsalita ng kanilang tsuhin. Lagi niya kami pinapayari sa labasan namin. Kinukuha niya po lagi pera namin. Maraming beses na po niya kami sinasaktan, sinasampal. Hindi po totoo yun. Kasaway talaga yun. Hindi sumusunod sa akin. Nasagot-sagot nila ako. Di kita tatantan hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo. Sana magbago na kayo. Alamin natin yan sakay sa isang nakakapigil sa kanilang panggigigil. Face to face na! Mga kasawsawan, bago raw po mamatay ang kanilang ama ay ipinagbilin sila nito sa kanilang tsuhin na pinsan ng nanay nila. Pero imbes na alagaan, pinalaki raw sila sa pagmamaltrato at pananakit ng kanilang tsuhin. Ano nga ba ang nangyari? Alamin po natin mula kay Eunice de la Cruz. Pasok! Anong pangalan nitong tsuhin mo kung saan kayo ay hinabili ng papa mo? Darwin Abdullah po. Darwin. Pinsan siya ng mama mo. Opo. Ang mama mo ay buhay pa ba? Opo, hindi na po namin alam kung nasa na po ngayon. Bakit? Kasi mula na namatay yung tatay namin,
nag-asawa siya ng iba eh. So talagang parang inabandon na kayo at iniwan na kayo dun sa uncle ninyo. Opo, Kamusta naman ang naging buhay nyo doon? hindi po maayos. Paanong hindi maayos? Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi po kami sinasaktan ng tiyuhin namin. Paanong sinasaktan? Minsan, pag nagsusumbong yung asawa niya, mali-mali. Hindi naman totoo yung mga sinasabi ng asawa niyang Tulad ng, ginagawa namin. anong sinasabi? Pinapahirapan daw namin yung asawa niya lagi. Kami daw yung nag-uutos na linisan yung bahay. Binabaliktad niya lahat yung ginagawa niya sa amin. Ilang taon kayo noon, Eunice, nung iniwan kayo sa Tito Darwin mo? 4 years old po ako nun. Tapos yung kapatid mo, 5 years old po. 5. So talagang lumaki kayo na ang uncle nyo na ang nagturo sa inyo sa lahat. Opo. Pero ni minsan, hindi niya kayo pinag-aral? Hanggang grade 6 lang po ako eh. Bakit daw? Kapos daw po sa pera eh. Ilang taon ka na ngayon, Eunice? 18 po. Hanggang ngayon ba, doon pa rin kayo nakatira kay uncle mo? Hindi na po. Bakit? Doon na po kami nakikitulog minsan sa bahay ng barkada namin. Bakit hindi na kayo umuwi? Natatakot na po kami. Gaano ba kalala ang pananakit na ginagawa ng uncle mo sa inyo? Araw-araw po. Paano nagsisimula? Yung galit niya o yung pananakit niya? Susumbong yung asawa niya pag uwi na lagi ng hapon. Isusumbong lang na nag-uutos kayo, ganon? Tapos, Bigla niya kayong pagbubuhatan ng kamay. anong pinakagrabe ng ginawa niya sa'yo? Sinako niya po ako. Sinako? Pinagtulungan ako ng mag-asawang isa ako. Buti na lang pumalag Paano po kanila ako. pinagtulungan? Binuhat ka, Eunice? Hinawakan po ako ng asawa niya sa kamay. Tapos pinapasok ako ng tito ko sa sako. Pagkatapos, Pumalag po ako, lumaban po ako para makatakbo lang ako. mga ilang taon na kayong sinasaktan ng uncle mo? Simula nung doon po kami tumira sa kanila, 4 na taon pa lang po ako nun. So ano itong huling pinakaginawa niya na nagtulak sa inyong magkapatid na tuluyan ng layasan ng uncle niyo? Yung pinaya niya po kami sa labasan sa amin. Anong ginawa niya? Nagsisigaw mo daw po kami. Saan kayo galing noon? Bakit kailangan niyang magsalita ng ganon? Doon nga po kami natutulog sa barkada po namin dahil minsan, pag galing kami sa trabaho namin, sabi niya sa amin, asan ang pera niya? Asan ang kinita ninyo? Na gano'n niya po kami. Aso kayo ng ate mo nagtatrabaho na. Opo. Saan kayo nagtatrabaho? Nagtrabaho po kami sa Makati noon. Hmm. Tapos kada uwi kami ng umaga doon, so sinasabi niya sa amin, asan ang pera niyo? Amin na, bibili tayo ng pagkain. So pag uwi niyo pa, hinihingi kaagad ng uncle niyo lahat yung pera niyo? Opo. Hindi na po siya nagtrabaho noon. Simula na lamang niya nagkaroon kami ng trabaho. So umasa pa siya sa inyo? Opo. So nung pinahiya niya kayo, yun na yung naging dahilan para umalis kayo? Opo. Wala kayong ibang kamag-anak dito? Nasa Cagayan de Oro po lahat ng kamag-anak namin. Nung lumalaki kayo noon, alam niyo na uncle niyo siya. Sinasabi Opo. niya. Anong pinaliwanag niya kung nasaan ang nanay ninyo? Sinabi niya, nanay daw namin, rin daw hanggang ngayon. Alam niyo ba kung anong pangalan ng nanay niyo? Sinabi niya lang po nila sa amin na Joy Reyes daw po yung nanay namin. Yun daw ang pangalan. Opo. Pero napag-alaman namin, Eunice, magkaiba pala kayo ng tatay ng ate mo. Opo. Kailan niyo nalaman na magkaiba? Nung nag-14 years old po ako, Sino nagsabi? tito din po namin. Si Tito Darwin niyo rin. Siya rin ang nagsabi. Opo. Pero ang tanong, itong kinakasama niya, bakit nakikisawsaw din sa pananakit sa inyo? Hindi nga po namin alam eh, ibang-ibang yung ugali niya kaysa sa naunang asawa ng tito. Nakailang asawa na ba ang tito mo? Pangatlong asawa niya na po yan. Pangatlo. Opo. So ito ang pinaka, kumbaga, hindi nyo kasundo. Opo. Bakit? Yung ugali niya, puro kasinungalingan lahat ng alam niya eh. Oh. Binabaliktad niya kahit di namin ginagawa. Ano yung isang halimbawa na binaliktad niya? Yung binato daw namin siya ng baso. Pero hindi niyo yung ginawa, Hindi naman po namin Eunice? ginawa yun. Alamin nga natin, mga kapatid, kung sino ang nagsasabi ng totoo.
Isa raw siya sa nagbibigay pasakit sa mga pamangkin ng kinakasama niya at sinasaktan pa niya si Eunice. Narito po, si Liza Abdullah. Pasok! Walang mama. Paano pa magpakita rin? Diretsahang tanong, Liza, bakit mo sinasaktan si Cheryl at si Eunice? Nainis lang po ako dyan kasi matigas kasi ang ulo niyan eh. Pero sapat po bang dahilan yon para manakit tayo ng ating kapwa? At Masyado para isako ang isang tao, kahit nga aso o pusa, kahit na anong animal, hindi mo pwedeng gawin yun na isako mo. Tao pa kaya? Hindi naman isa ako yan kasi nanakbo nga yan, tatakot nga eh. O paano kung nung sinako ninyo namatay? Hindi ko naman siya ganong naawa nga rin ako dyan eh. Wow! Naawa ka ng slide. Dagdag pasakit nga ba si Liza sa magkapatid na Cheryl at Eunice? Alamin natin, pakatutukan nyo. Dito lamang po sa... Hindi ko naman binabaliktad po yung Binato ka ba talaga ng baso? Hindi po, hindi naman siya tinamaan ng eh. So ikaw ang nambato.